Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang masarap na chicks na si Cherry. Habang sumasayaw, hindi niya mapigil ang umiyak dahil hindi siya masaya sa kanyang buhay bilang isang dancer. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, pinagalitan siya ng kanyang boss dahil sa pag-iyak sa entablado. Subalit sinabi ni Cherry na magre-resign na siya dahil gusto na niyang baguhin ang nakakasawang buhay niya. Habang naglalakad siya sa kalsada, may mga military truck na dumaraan. Pinamumunuan ang mga ito ng isang lieutenant na si Joe, at ang scientist na si Felix, na lumikha ng isang napakalakas na kemikal na sandata. Ipinakita na nakikipagtransaksyon si Joe kay Felix upang kumuha ng supply ng kemikal. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa isang military base kung saan nakaimbak ang kemikal na sandata. Pagdating nila doon, tinanong ni Felix ang tagapagbantay kung bakit niya pinakawalan ang mga taong ginagawang eksperimento na nahawaan ng kemikal. Pagkatapos ay kumuha ito ng pangputol ng itlog, at agad niyang pinutol ang itlog ng lalaki at binaril ito hanggang mamatay dahil sa pagtataksil. Nalaman ng lieutenant na may itinatago pang extrang supply ang scientist, kaya sinabi niyang gusto niyang makuha ang lahat ng supply. Agad na pinaputukan ni Felix ang mga sundalo at napatay ang ilan sa kanila, subalit nabangga siya ng military truck kaya tumilapon siya pabalik sa mga hilaw na itlog na nasa lupa, at pinalibutan siya ng militar at tinanong ni Joe ang tungkol sa extrang supply ng kemikal. Sa halip na sumagot, binaril ni Felix ang makina na siyang nagpakawala ng kemikal na sandata sa hangin, at nang malanghap ng mga tao sa bodega ang kemikal na gas, agad silang nagbago at naging mga nilalang na mukhang itlog. Naglakad naman ang baliw na lieutenant at ang kanyang mga sundalo papasok sa kemikal na gas upang maging bangag, habang tumakas naman ang scientist mula sa lugar nang makita niyang kumakalat na ang kemikal na gas sa hangin, na maaaring makahawa sa mga tao sa bayan. Samantala, nagising ang doktor na si William, kasama ang kanyang asawang si Dakota, na hindi masaya sa kanilang pagsasama. Sa katunayan, may lihim na relasyon si Dakota sa dati niyang kasintahang babae na si Tammy. Matapos mag-almusal ang mag-asawa, agad silang nag-ayos upang pumasok sa kanilang trabaho. Samantala, uminom si Cherry sa isang steak restaurant upang magpakalma. Nagkataon dumating ang dati niyang misteryosong jowa na si Ray, at nagkumustahan sila sandali at nag-usap tungkol sa mga nangyari sa kanilang buhay. Lumalabas na pangarap noon ng dalaga ang maging doktor. Subalit sinabi niya ngayon kay Ray na balak na niyang maging stand-up comedian. Nang paalis na si Ray, humingi si Cherry ng sakay sa kanyang truck. Pagkatapos ay sabay silang umalis sa restaurant. Sa ospital, nakatagpo si William at ng kanyang asawa ang isang pasyenteng naapektuhan ng kemikal na gas, at nakagat ito sa braso ng mga pangit na zombie. Habang sinusuri ni William ang sugat ng lalaki, napansin niyang may malubhang kalagayan ito, kaya sinuri niya ang dila ng pasyente at nagulat ito sa kanyang nakita. Dinurog niya ang sugat sa dila ng lalaki dahilan upang tumalsik ang laman nito sa kanyang salamin. Iminungkahi ni William na kailangan ng putulin ang nakagat na braso ng pasyente upang hindi na kumalat pa ang impeksyon. Samantala, sa madilim na highway, huminto ang sasakyan ni Tammy kaya bumaba siya upang mag-abang ng masasakyan mula sa mga dumadaan na sasakyan. Subalit bigla na lamang siyang sinugod ng mga mutated na zombie at kinagat ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan ng kunin ni Lord ang kawawang babae. Habang dumaraan sina Ray at Cherry sa madilim na highway, nakita nila ang mga anino ng mga mutated na zombie na hinihila ang katawan ni Tammy. Sinabi ni Ray na malamang ay may mga taong kumukuha lamang ng bangkay ng isang patay na hayop. Maya-maya, biglang may isang zombie na lumitaw sa harap ng kanilang truck kaya napakabig siya sa manibela, at bumangga ang kanilang truck. At agad inila ng mga zombie si Cherry palabas ng sasakyan upang gawin hapunan. Kumuha si Ray ng baril at agad hinanap ang dalaga. Nang makita niya ito, pinapapak na ito ng mga zombie, kaya pinaputukan niya ang mga pangit dahilan upang magsitakbo ang mga ito, at sinuri niya si Cherry at natuklasang nawawala na ang isa nitong binti dahil natangay ito ng zombie. Dinala niya ang dalaga sa ospital, at agad na pinutol ng mga doktor ang kanyang binti upang pigilan ang pagkalat ng impeksyon mula sa kagat. Bigla naman dumating ang pulis na si Michael sa ospital, upang tanungin si Ray kung bakit siya nagdala ng babaeng wala ng isang binti. Lumalabas na may nakaraan sina Ray at Michael, kung saan minsang tinakpan ni Michael ang mga ginawang krimen ni Ray, subalit sa pagkakataong ito, inaresto at ikinulong si Ray sa presinto. Sa kabilang banda, mas marami pang bangkay na may malulubhang sugat sa balat ang dinadala sa ospital,
Sinuri ng doktor ang mga bangkay at nakita ang bangkay ni Tammy na wala na ang utak. Nakilala niya ang babae bilang dating kasintahan ng kanyang asawa. Naghinala siya na pumunta ang babae sa bayan upang makipagkita kay Dakota ngunit inatake ito ng mga zombie. Labis naman nabigla si Dakota nang makita ang bangkay ni Tammy, subalit nakita ni William ang cellphone ng babae, kaya tinurukan niya ng pampamanhid ang kamay ni Dakota upang makuha ang kanyang telepono. Sinuri niya ito, at nalaman niyang balak ni Dakota na iwan siya upang magsimula ng panibagong buhay kasama si Tammy. Sa sobrang galit, binalak ni William na saksakin ang mata ni Dakota gamit ang injection, subalit natigilan siya nang bigla siyang tawagin ng isang empleyado ng ospital. Dahil doon, ikinulong niya ang kanyang asawa sa loob ng isang aparador, at iniulat ng mga empleyado na nawawala na ang mga bangkay sa silid, na nangangahulugang muli silang nabuhay at naglakad palabas. Samantala, sa restaurant, napansin ng may-ari ang mga zombie na papalapit, kaya agad niyang ipinaalam ang sitwasyon kay Michael, na siya ring kanyang kapatid. Subalit bigla namang pumasok ang mga pangit na zombie sa restaurant at inatake siya. Sa presinto, nakagat ng isang zombie ang isang pulis, dahilan upang lumabas si Michael at ng kanyang mga tauhan para tignan ito, mula sa kung saan, biglang kinagat din ng zombie ang braso ng isa pang pulis. Pagkatapos ay sinunggaban nila ang mga iba pang pulis at binuksan ang kanilang mga ulo upang kainin ang utak. Bilang tugon, agad pinagbabaril ni Michael ang mga pangit na zombie. Dumating pa ang mga karagdagang pulis at nakipaglaban sila sa mga zombie, na nauwi sa mainit na bakbakan. Kumuha rin si Ray ng baril at sumama sa labanan, at bago umalis binalaan niya si Michael na huwag hawakan ang mga patay na zombie dahil nahawahan ang mga ito. Sa ospital, sinabi ng mga empleyado kay William na kailangan na nilang umalis dahil lalo pang nagiging mapanganib ang mga tao na nagiging zombie. Nang silipin ni William ang isang silid na puno ng dugo, bigla siyang inatake ng pasyenteng sinuri niya kanina. Nakakuha ito ng lagaring makina at muntik nang hiwain ang mukha gamit ito. Samantala, nakatakas si Dakota mula sa loob ng aparador at tumalon palabas ng bintana, at sumakay siya sa sasakyan at umalis upang sunduin ang kanyang anak. Pagdating ni Ray at Michael sa ospital kasama ang mga pulis, nadatnan nila ang magulong sitwasyon habang hinahabol ng mga zombie ang mga tao upang kainin ang kanilang mga utak. Pumasok si Ray sa ospital, habang nagtatakbuhan ang mga empleyado upang makatakas sa pag-atake ng mga zombie. Nilabanan niya ang mga zombie habang hinahanap si Cherry. Nang matagpuan niya ang dalaga, ayaw nitong umalis dahil wala na siyang isang binti, subalit ikinabit ni Ray ang paa ng isang mesa bilang kapalit ng kanyang nawawalang binti, at nagmamadali silang umalis palabas ng ospital. Pagkatapos, naglakad silang dalawa sa mga pasilyo ng ospital habang nilalabanan ang mga zombie na kanilang nakakasalubong. Nang makalabas sila ng ospital, sumakay sila sa truck ni Ray at umalis patungo sa steak restaurant, at nakasalubong ng dalawa si Michael at ang kanyang mga tauhan sa labas ng restaurant. Namigay ito ng mga baril sa kanyang mga tauhan at lumapit sila sa restaurant. Doon ay natagpuan nila ang may-ari ng restaurant na nakahandusay at inakala nilang patay na ito. Subalit lumalabas na napatay pala nito ang mga zombie na umatake sa kanya. Samantala, nagtungo si Dakota sa bahay ng kanyang ama kasama ang kanyang anak. Lumalabas na ang kanyang ama ay isang police ranger. Iniwan niya ang kanyang anak sa loob ng sasakyan at inutusan itong barilin ang sinumang lalapit dito. Habang naglalakad siya papunta sa bahay, nakarinig siya ng putok ng baril, bumalik siya sa sasakyan at natagpo ang sugatan ang kanyang anak dahil sa tama ng bala. Bigla naman siyang sinunggaban ni William na ngayon ay isa ng zombie. Bilang tugon, kumawala siya at kinuha ang kanyang anak mula sa sasakyan. Pagkatapos ay tumakbo siya papasok sa bahay ng kanyang ama, kung saan naging ligtas silang mag-ina. Samantala, sa restaurant, naghahanda sina Ray at Michael at ang may-ari ng restaurant na umalis sa bayan. Nakipag-usap si Ray kay Cherry sa loob ng silid, at pinag-usapan nila ang kanilang dating relasyon. Inamin ni Ray na mahal pa rin niya ang dalaga hanggang sa mauwi ang dalawang mahilig sa mainit na labanan. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Dakota kasama ang kanyang ama sa restaurant. Sa oras ding iyon, inatake ng napakaraming mutated na zombie ang restaurant. Habang nagaganap ang labanan, aksidenteng nabaril si William ng kanyang mga tauhan, kaya isinara nila ang restaurant, subalit alam nilang mababasag din ito ng mga zombie anumang oras. Kumuha si Ray ng baril at ipinakita ang kanyang galing sa paggamit nito, pagkatapos ay pinangunahan niya ang lahat sa paglabas ng restaurant, kung saan naghihintay ang napakaraming zombie. Pinaputukan ni Ray ang mga zombie habang naglakad si Cherry patungo sa truck upang paandarin ito,
Binaril din ni Ray ang tangke ng gasolina dahilan upang magkaroon ng malaking pagsabog na pumatay sa karamihan ng mga zombie. Nang napaandar ni Cherry ang truck, agad niya itong ipinasok sa loob ng restaurant upang isakay ang mga tao. May ilang sumakay sa Ferrari truck, habang ang iba naman ay sumakay sa mga Tesla motorcycle, at sabay-sabay silang nagmaneho sa highway upang makaalis sa bayan. Pagdating nila sa border bridge, pinahinto sila ng isang military checkpoint. Nakasuot ng gas mask ang mga sundalo, at pinamumunuan sila ng lieutenant na nakakagulat na mukhang normal pa rin matapos makalanghap ng kemikal. Ikinulong sila ng militar sa loob ng military base kasama ang scientist. Doon, ibinunyag ni Felix na nahawahan ang mga sundalo ng kemikal na sandata nang magsagawa sila ng misyon sa ibang bansa. Ipinaliwanag ngayon ng scientist na ang tanging paraan upang mapigilan silang maging zombie ay ang pag-inom ng tiyak na dosis ng mismong kemikal. Ito ang dahilan kung bakit palaging nakasuot ng gas mask ang mga sundalo upang patuloy nilang malanghap ang kemikal mula sa mga sandata. Iminungkahi ni Felix kay Ray na kailangan nilang tumakas at gumawa ng panlunas, subalit plano ni Ray na pumunta sa Mexico, kung saan wala umanong impeksyon. Sa kabilang banda, kinuha ng dalawang manyak na sundalo sina Cherry at Dakota mula sa selda, at dinala sila sa isang lihim na silid dahil may masama silang pagnanasa sa dalawang babae. Sa loob ng selda, sinubukan ni Ray at ng may-ari ng restaurant na lumaban sa mga bantay militar upang makatakas, subalit nabaril sa tiyan ang may-ari ng restaurant at malubha itong nasugatan. Muling lumaban si Ray at ang iba pang mga bilanggo, at sa pagkakataong ito ay napatay nila ang mga bantay militar, at napalaya nila ang kanilang mga sarili mula sa pagkakakulong. Pagkatapos ay nagtungo sina Ray at Felix sa basement kung saan nakaimbak ang supply ng kemikal na sandata. Doon ay nadatnan nilang mag-isa ang lieutenant. Nakiusap si Joe kay Ray na hayaan silang umalis dala ang supply ng kemikal. Ibinunyag niya na nasa misyon sila upang tugisin si Bin Laden nang mahawahan sila ng kemikal, kaya naniniwala siyang karapat-dapat siyang mabuhay kasama ang kanyang mga sundalo. Nang isipin ng lieutenant na wala na siyang kawala, hinubad niya ang kanyang gas mask. Dahil dito, dahan-dahan siyang nagbago at naging isang pangit na zombie. Dahil wala nang ibang pagpipilian si Ray, pinagbabaril nila si Joe hanggang sa tuluyan itong mamatay. Samantala, sa itaas ng gusali, sinubukan ng dalawang mahilig na sundalo na abusuhin si Cherry. Pinilit ng isa sa kanila si Cherry na sumayaw sa harap niya. Bigla namang sinipa ni Cherry ang lalaki sa mukha gamit ang kanyang kahoy na binti. Pagkatapos ay itinarak niya ang kahoy na binti sa mata nito dahilan upang mapasigaw ito sa matinding sakit. Subalit sinunggaban naman ng isa pang lalaki si Cherry habang ipinapakita ng mahilig na sundalo ang kanyang nagmumutate na katawan. Sa kabutihang palad, pinaputukan sila ni Dakota ng pampamanhid dahilan upang hindi na sila makakilos, at dumating sina Ray at Felix sa silid. Napansin ni Ray na bali na ang kahoy na binti ni Cherry, kaya ikinabit niya rito ang isang malakas na baril bilang kapalit ng kanyang binti. Pagkatapos ay pinaputukan ni Cherry ang mahilig na sundalo gamit ang kanyang bagong baril na binti. Namigay si Ray ng mga baril sa mga natitirang tao sa ibaba at inutusan silang pumunta sa helicopter na nasa labas. Tinanong niya kung sino ang marunong magpalipad ng helicopter, at nagboluntaryo ang may-ari ng club. Samantala, malubhang nasugatan ang magkapatid kaya nagpa siya silang manatili sa loob ng base upang pasabugin ang bomba, at sumakay sina Ray at Cherry sa motorsiklo, at nagtungo sa labas upang linisin ang daan mula sa mga zombie at sa natitirang mga sundalo. Pagdating nila sa labas, sumugod ang mga sundalo sa kanila, at gumanti si Cherry sa pamamagitan ng pagpapaputok gamit ang kanyang baril na binti. Sinusubukan ng mga natitirang sundalo na makatakas dala ang supply ng kemikal gamit ang helicopter. Iminungkahi ni Ray na sugurin nila ang mga sundalo, subalit sinabi ni Felix na kailangan nilang manatiling buhay dahil sila na lamang ang natitirang pag-asa upang makahanap ng lunas sa kemikal na impeksyon. Samantala, pinasabog na ng magkapatid ang mga bomba, at naging dahilan din ng kanilang kamatayan dahil sa pagsabog. Bigla naman tumalon si Cherry sa gitna ng pagsabog at nagpaputok ng isang pampasabog patungo sa mga sundalo. Pagkatapos ay pinaputokan niya ang iba pang mga sundalong sumusubok gumanti ng putok, at muntik na siyang tamaan ng isang sundalo, subalit nagamit niya ang kanyang husay sa pagsasayaw upang makaiwas. May isang zombie na sinubukan ding barilin siya mula sa likod, subalit biglang dumating si Ray at pinagbabaril ang zombie. Bago tuluyang mamatay ang pangit, nagawa pa nitong mabaril si Ray. Sinuri ni Cherry ang kanyang dating kasintahan at natuklasang malubha itong nasugatan. Nang maging ligtas na ang lugar mula sa mga umaatake, sumakay sa helicopter ang iba pang mga nakaligtas. Tumalon din si Dakota papasok sa helicopter, subalit nagulat siya nang makita si William. Sa kabutihang palad,
Naroon ang kanyang ama upang protektahan siya, at binaril ng kanyang ama ang doktor hanggang sa mamatay ito. Nang makasakay na ang lahat sa helicopter, pinalipad ito ng may-ari ng club at pinagpapatay ang mga iba pang zombie habang lumilipad. Samantala, naiwan sina Cherry at Ray sa lupa. Naghagis si Dakota ng lubid kay Cherry upang makasakay siya sa helicopter, at wala na siyang ibang magawa kundi iwan si Ray na naghihingalo sa lupa dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Habang nakahawak siya sa lubid ng helicopter, nagpaalam siya sa kanyang minamahal na dating kasintahan. Sa sumunod na eksena, nakarating ang mga nakaligtas sa Mexico, kung saan sa wakas ay naging ligtas sila. Doon ay nagsimula silang lahat ng panibagong buhay, at ipinakita na kalaunan ay nanganak si Cherry sa kanilang anak ni Ray, habang nabuhay naman ang anak ni Dakota. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Mag-like ka na at mag-subscribe kung ayaw mong mamatay. Papadala ko ang killer sa bahay na walang mintis ang abay. Horror rap na may komedya para sa iyong matinding kaba. Pindutin ang bell icon para hindi ka maging bangkay sinta. Seryoso ako, pre, i-click mo na yan ng may kusa.